Mini vlog! Hello mga Markicks! Another day, another mini vlog na naman, kaya tara, samahan niyo ulit kami. Kakagising lang namin ni Kaden dyan at napansin ko ang inuubo nga siya. Pabago-bago naman kasi ang panahon ngayon, minsan iinit, minsan naman lalamig. Kapag ganyan na nagkakaubot sipon na si Kaden, inaagapan na agad namin hanggat maaari. Bumaba na nga kami dito sa baba, tignan nyo naman tong si Kaden, meron siya ginagaya na pinapanood niya. Nagugulat na nga lang ako mga mare dito sa bata na to na ang dami-dami na niyang natututunan kahit hindi ko naman siya tinuturuan no. Siguro minsan nakukuha niya yon sa mga pinapanood niya, no? So yan, pinag-breakfast ko na muna si Kaden at eto nga pala yung bago niyang favorite ngayon mga mare. Coco Crunch at gatas. Habang kumakain nga siya dyan mga mare, tignan nyo naman at nagpapakyut pa nga. Hindi talaga nagbe-breakfast si Kaden pero ngayon mga mare, sinasanay ko na siya kumakain ng breakfast. Madalas kasi tanghali na rin siya nagigising kaya diretso tanghalian na. Yang nasa ulo nga pala niya na yan mga mare, siya nga pala yung naglagay niyan. Hindi ko alam kung bakit niya nilagay sa ulo niya yan. Habang kumakain si Kaden, nagsipilyo at naghilamos na rin ako bago ako gumawa ng mga gawaing bahay. Binabaran ko na muna ng tubig tong rice cooker habang nagtataob ako dito para hindi na ako mahirapan magkuskus. Una ko talagang ginagawa kapag nasa baba na ako, diretso nagsasaing na ako para naman kapag nagutom na kami, may nakaredy ng kanin. Pagkatapos ko magsaing, nagbawas na ako ng kalat dito sa sala namin. Kaninang madaling araw pala dapat mamimili kami sa palengke ni Daddy Anton ng mga stocks na pagkain sa ref. I mean, nung mga ulam tulad ng baboy, manok at mga isda. Pero di nga kami natuloy dahil nagkatamaran bumangon mari. Kaya bukas na lang kami mamamalengke. Sa madaling araw kasi kami sa palengke namimili na good for 1 week na ulam. Mas mura kasi yung mga baboy at manok sa Malolos mga mare, lalo na pag madaling araw. Kaya nag-ulam na lang muna kami ngayon ng maling at itlog. Ngayon na nga lang ulit kami nag-ulam nitong maling mga maret na miss ko nga. Pagkatapos namin kumain mga maret, ayan, pinaliguan ko na nga tong si Kaden at yung daddy niya na nga ang nag-asikaso sa kanya. Hay nakot, pahirapan talagang sipilyuhin tong si Kaden. Kaya maya naman ay may nag-doorbell sa labas at eto nga't meron nga akong malaking parcel. Di pa nga nabubuksan ng daddy niya yung laman pero sabi nga ni Kaden dyan ay slide nga daw. Nako, napakamura nga lang nito mga mare, nasa 1,200 plus lang. Naging 1,400 lang siya dahil nga sa shipping fee dahil malaki nga yung package. Matagal na nga tong nasa cart ko at ngayon ko lang nabili dahil nga hindi ko alam kung saan ko ilalagay to mare. Pero binili na rin namin ni Daddy Anton dahil kapag umaalis talaga kami at nilalaro namin si Kaden sa labas, favorite na favorite talaga ni Kaden mga mare ang slides. May nakita pa nga ako sa Orange app na may mga kasama pa tong swing pero itong slide na lang yung kinuha ko kasi hindi talaga kakasya dito sa bahay namin. Although kasya naman siya kaso mawawalan lang ng daan talaga dito sa loob. May mga kasama na nga rin tong stickers kaya ayan dinikit na nga rin ni Daddy Anton. Pagkatapos ko ang gawin lahat ng kailangan kong gawin, nahiga na nga ako dito at nanood na nga ako ng favorite kong pinapanood ngayon. Etong Kadenang Ginto. Napapanood ko nga to sa TV dati mga mare pero hindi ko talaga siya nasusubaybayan. Kaya naisipan kong panoorin kada episode. Dumaan nga dito sa bahay namin yung parents ng kaibigan ko na si Kimberly at nagbigay sila ng pansit sa amin. Nako, sarap na sarap nga kami ni Kaden mga mare. Kaya thank you po Tito Alfie and Tita Evangeline. Shout out po sa inyo. After kong maligo, tinimpla ko na nga ng dede tong si Kaden at nagbabaka sakali nga ako na baka matulog siya. Pero hindi mare, full charge na full charge pa rin. Usually kasi sa hapon natutulog talaga tong si Kaden. Naisipan na lang namin ni Daddy Anton na isama nga tong si Kaden at mamamalengke nga kami na pang-ulam namin ngayong hapunan. Tinututukan ko nga ng camera tong si Kaden pero nagno-no shot, tinatakpan pa nga yung camera. So bumili lang kami ng manok dyan dahil magchi-chicken fillet nga daw tong si Daddy Anton. Sakto naalala ko wala na nga rin pala kaming bigas tapos may nadaanan kaming bilihan ng bigas dito kaya bumili na rin kami. Naalala ko nga rin pala na wala ng mga drinks si Kaden kaya bumili na rin kami. Hindi talaga pwedeng maubusan ng mga Chucky, Yakult, Dutch Mill tong si Kaden mga mare kasi favorite talaga niya yun. Bago kami umuwi, bumili na kami ng manok para hindi na magluto si Daddy Anton. Nako, sa mga hindi nakakaalam, favorite na favorite ni Kaden ang manok. So yan, maghahapunan na kami kaya pinaghimay ko na nga tong si Kaden ng manok. Hindi na nga rin ako nahihirapan magpakain sa kanya dahil kumakain na siya mag-isa. Dati kasi kapag oras na ng kainan, syempre kailangan ko subu-subuan si Kaden kapag kumakain din ako. Pero ngayon mga mare, big boy na talaga tong si Kaden. Pagkatapos ko maghugas ng mga pinagkainan namin, sinabay ko na nga hugasan tong mga bote ni Kaden. Maya naman nalingat lang ako saglit. Tingnan nyo naman ginawa ni Kaden sa mga pinamili namin kanina. Ay Diyos ko, kinalat na. At bago pa nga lalo magulo tong mga pinamili
pinamili namin eh, isinalansan ko na nga to isa-isa para maasikaso ko na rin si Kayden at makaakyat na rin kami. Pagkatapos ko naman magligpit ng mga pinamili namin, nakita ko nga tong si Daddy Anton at gumagawa na nga siya ng chicken fillet. Kaya sabi ko nga sa kanya, itutulungan ko na siya at baka bukas pa siya matapos dito. Nakikichismis nga rin tong si Kayden mga mare at parang gusto rin yan tumulong. Yung mga chicken fillet na yun mga mare, ini-stack namin sa ref para naman paminsan-minsan kapag tinatamad magluto si Daddy Anton, yun na lang yung uulamin namin. Nalinisan ko na nga rin pala tong si Kayden kaya tumambay na muna kami dito sa salat, nanood na muna kami saglit ng Kadenang Ginto. Ewan ko ba mga mare pero naa-addict na naman ako sa mga pinapanood ko ngayon. Kailangan na nga naming matulog dyan at nakakapagod nga tong araw na to. So yun lang mga mare, thank you for watching and see you on my next vlog. Salamat!